Ngayon po sa ating pangunahing balita, buong mundo ang nagluluksa ngayon sa pagpanaw nga po ng leader ng simbahang Katolika na si Pope Francis. Sa death certificate po na inilabas po ng Vatican, stroke at heart failure ang sanhi ng kanyang pagpanaw. 88 taong gulang po ang Santo Papa. Na-comatose din daw si Pope Francis bago po tuluyang pumanaw kahapon. Iba't ibang simbahan po nagpatunog ng kampana kahapon bilang pakikiramay. Ang home country po ng Santo Papa ay Argentina at nagulat nga po ito sa malungkot na balita. Nagtirik sila ng kandila para sa Santo Papa. Ngayon po'y unti-unti na pong dumaragsa ang mga tao sa harapan po ng St. Peter's Square sa Vatican para po magbigay pagkilala sa namayapang Pope Francis. Nagsarin po ang mga Katoliko sa labas ng Basilica of St. Mary Major sa Rome kung saan po naman ililibing ang Santo Papa. Samantala sa iba pang balita, mga kapatid, sinisisi po ng Malacanang sa mga fake news ang pagsadsad ng trust at approval ratings ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Base sa pinakabagong Pulse Asia survey na isinagawa po mula March 23 hanggang 29, bumaba nga ng 17 puntos ang approval ratings ng Pangulong Marcos Jr. Habang ang kanyang disapproval rating o yung hindi approve sa kanyang performance, nadagdagan naman ng 21 points na ngayon ay nasa 53% na. Ang trust rating naman ni PBBM sumadsad din sa 25% mula sa 42%. Habang lumobo naman sa 54% mula sa 32% ang walang tiwala sa kanya. Ang depensa ng palasyo, hindi kumakatawan ng higit 2,000 respondents ang survey sa sentimiento ng higit 100 milyong mga Pilipino. Lalo na't baka raw may impluensya na ito ng disinformation ngayong mainit ang usapin sa politika. Naniniwala po naman ang isang eksperto na nakababahala na ang pagbulusok nga ng ratings ni Pangulong Marcos Jr. Ayon po kay Pulse Asia President Ronald Holmes, hindi aprobado ngayon sa karamihan ng mga Pilipino at social economic classes ang panunungkulan ng Pangulo. Ibig sabihin, hindi kontento ang marami, mapamayaman man o mahirap sa pagpapatakbo ng pamahalaan ni Marcos. Kabilang po sa idinadaing na issue ng mga Pilipino ang tila hindi raw matugunan na sahod ng mga manggagawa, pagbawas po ng kahirapan at paglaban nga sa kriminalidad at katiwalian. Gitman ni Holmes, hindi madadala sa matatamis na mga pangako ang publiko. Kaya kung hindi raw makakabawi ang pamahalaang Marcos ay posible daw ito makaapekto sa mga manok nila sa paparating na midterm elections. Hindi pwedeng sugarcoating lang kasi isa doon sa nakita namin sa survey, dumarami nagsasabing medyo bumaba ang kalidad ng kanyang pamumuhay kung ikukumpara sa nakaraang taon. At hindi sila ganun ka-optimistic, positibo sa pananaw nila sa pag-unlad na kanilang uri ng pamumuhay sa susunod na taon. Kung hindi ka pinagkakatiwalaan, saan mo na hindi susundin kung naman yung endorse ng Pangulo. Yan po ang tinig ni Pulse Asia President Ronald Holmes. Samantala, umarangkada ng balikatan exercise sa pagitan po yan ng Pilipinas at ng Amerika. Nasa 14,000 sundalo ang sasabak sa kauna-unahang full battle test sa Northern Luzon. Dito nga masusubok ang kakayahan ng dalawang bansa na magkasamang depensahan ng teritoryo ng Pilipinas gamit ang mga makabagong armas. Kabilang po sa gagamitin sa balikatan ngayong taon ay ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdecision System o Nemesis Missile Launcher. Isasalang po yan sa simulated fire mission sa Batanes na ilang milya lamang ang layo mula sa Taiwan at China. Bukod naman sa dalawang bansa, makikilahok din sa ilang trainings ang mga sundalo po mula sa Japan, Australia, United Kingdom, France at maging sa Canada. Samantala po niliwanag naman ng AFP na hindi makikisawsaw ang Pilipinas kapag sumiklab ang gera sa Taiwan. Ayon po sa AFP, wala sa polisiya ng Pilipinas ang sumali sa anumang digmaan. Pero nakahanda raw depensahan ng militar ang ating mga teritoryo kung kinakailangan. Sinabi yan ng AFP kasabay po ng pagbubukas ng balikatan exercises sa pagitan pa rin po ng Amerika at ng Pilipinas. Magdaraos na iba't ibang mga drills ang dalawang bansa sa may Northern Luzon at Batanes na malapit nga sa Taiwan. Pero niliwanag po ng AFP na hindi kasama sa exercise ang pagtugon sa posibilidad ng pagkupkup ng China sa Taiwan.